Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. May kung ilang beses na tinalakay yung buhay ni Romeo Lee bilang isang dalubhasang artist. Rockstar. At yung pagkahilig niya sa ukay-ukay at sounds. Pero ang hindi alam marahil ng ilan ay isa itong dalubhasang mountaineer. Dude! Oh, Jay. Ayos. May nabili ako, tingin mo. Sa musika at sining, halos hindi naiiba ang panlasa namin ni Romeo Lee na nakilala rin sa palayaw na Lee. Pero gusto ko yan eh. Sa rock and roll at art, medyo magkasundo kami. Sa katunayan, may isang ang obra si Lee na nakasabit pa sa dingding ng bahay namin. Pero may isang bagay kaming hindi pa nasusubukang gawing magkasama. Pwede ba akong turuang umakyat? Huwag ka lang umakyat. Magmotor ka na lang. Mamotorsiklo na. Oo. Hindi. Okay lang. Kaya mo lang. Mga minor climb, meron nga mga umpisa ka sa minor. Matagal ng miyembro si Lee ng UP Mountaineers. Sa katunayan, kasamahan niya sina Romy Garduse at ilan pang sikat na mountaineer sa grupong ito. Kaya saan nga ba ako magtitiwala, kundi sa veterano? Itong Manalmon, Ayan, maganda yan for a beginner. Kasi meron dyan Madlum Cave, may waterfalls, may mga pang-rock climber. Ang ganda, may view pa sa taas, may peak, may river trail. tapos balita mo, maputik daw. Oh, bra, tsaka niknik. Niknik. Oh, tsaka yung mga lamok paggabi. Itong bahay na to, nandun daw sa paanan. Malapit lang dun sa kuweba. Ako, nababalita ko nga doon yan eh, kasi tatawid ka sa ilog bago mapunta ang bahay na yun. Sa mga binanggit ni Lee, nakakaengganyo na nakakatakot palang umakyat sa bundok para sa baguhang kagaya ko. Okay. Oo, yeah. Okay, tara. Totoo na yan. Habang papalapit kami sa Manalmon, tiyak na marami kaming sasalubunging sorpresa. Dahil sa paanan pa lang ng bundok, tila ibinubulong na ng hangin sa amin ang tungkol sa misteryo ng Manalmon. Lalim ba to? Babaw lang? Ano pa ba to? Hindi mo bigyan. Ilang beses mo na ba napuntahan to? Madami na ang mayo, Madami na akong punta dito eh. Mga ilan? May 10, gano'n? Mga ganun. Hindi, mga 5, mga 7. Pero isa ito dun sa ano, di ba? Mga madadaling akitin, no? Oo, Bagito, di ba? tawag namin, fun climb. Bagay sa akin to. Marali. Pagbaba pa lang ng balsa, ang excitement ko biglang napalitan ng pangamba. Isang bahay ang nakatawag pansin sa amin. Ito raw ang bahay kung saan kinuna ng mga eksena sa huling pelikula ng batang Julie Vega bago siya pumanaw. Pero anong natatanda mo kay Julie Vega? Sikat na sikat sa sa TV dati, yung usong, yan yung mga emo-emo, yung mga api-api, yan. Kumbaga, bago sila, Judy Ann, kung sino man, isa sa mga parang wala akong naparoon naman sa yung move na TV series. Yan, Puro api, no? Puro malungkot eh. Anong pangalan niya? Buong pangalan? Antonio Donceras. Don Seras. Don Seras. Sinamahan kami ng may-ari ng bahay na si Mang Antonio para makita ang bahay kung saan daw nabati ng mga espiritu ang nooy masiglapang si Julie Vega. Naging usap-usapan ang misteryosong pagkamatay ng aktres matapos itong gumanap na sinasapian sa pelikulang Lovingly Yours Helen, the movie.
At dito raw sa bahay nito, nagsimula ang lahat. Pwede na ho pasok? Magpapasintabi ho ba kami? Baka sakaling, ha? Ito? Sa taas ko ba yun? Maliban sa luma na ang bahay, wala nang bakas na minsang gumawa ng pelikula rito si Julie. Pero kay Mang Antonio at sa kabiyak nitong si Nanay Konsolasyon, sariwa pa sa kanilang alaala ang mga eksena sa pelikula. Dito sa ibabaw ng aparador na yan eh. Bumubula ang bibig ni Julie Vega yan eh. Saan? Nakaupo yan ha. Ito. Oo. Bumubula? Bumubula ang bibig niya sa story eh. Nung nabalitaan yung namatay, anong naisip mo? Medyo naniwala na rin kami na maaari nga ang posibleng nabate si Julie Vega no. Bakit niya naisip mo? Sang-ayon na rin sa kanilang mga pagkukulang sa area. Unabisdahan kasi silang hindi naman lang nagpan dito sa kumbaga sa hindi sila nagbigay pasintabi dito sa lugar. Kaya ako sa tagal ko umakyat ng bundok, parati ako may respeto sa lugar pa. Tabi-tabi po, po. Parang paggalang kasi bisita ka lang dun eh. Dito raw noon itinayo ang banyo na ginamit ng mga crew ng pelikula. Dito naglagay sila ng pinakaparambilisan na sinasabi na nagmalama ko yung sinasabi na doon sa CR nakikita ni Julie Vega yung batang may balbas. Nag-alay sila ng manok. Manok, Pinawalan lang naman nila yung manok dyan, hindi nila alam na Pero sa kabila nito, may isang hindi maililibing na kwento. At hanggang ngayon, nananatiling isang palaisipan sa ilang taga rito. Pero may kwento sa akin, bago daw kung di pa daw patay yun nakaburol. Sabi na may iba nga magagamot na mga albularyo, dapat binabalot daw yung ng daon ng saging. May mga kung ano-anong orasyon. Parang buhay pa daw yun kahit nakabuhay. Parang di siya patay. Sang-ayon nga sa kwento, yung patay flat. Pero yun daw maisusuot yung kamay sa likod. Nakaangat. Yung Julie Vega Ayun, maraming kwento niyan Yun sang-ayon sa istorya. Si Julie Vega, hindi ba nagpaparamdam dito? Hindi. Sa amin walang paparamdam si Julie Vega. Sino nakakita? Hindi ko nakatandaan yung nagkukwento. Meron nagkukwento na kung paniniwala natin. Pero sang-ayon sa istorya, hindi patay si Julie Vega. Kasama ko roon nagko-concert kami sa Mount Manalmon. Ando doon yung kasama ng mga Encantada.